Bakit nga ba napakahirap mag-ipon? Narito ang mga dahilan kung bakit pakiramdam mo ay napaka-imposible ang mag-ipon. Number 1, inuuna mo ang gastos bago ang savings. Ito yung pinakamalaking pagkakamali kasi marami sa atin pagtanggap ng 100% ng kanilang income, unang ibabawas yung gastos. Kapag may natira, yun yung magiging savings nila. Ang problema, walang natitira, kaya wala din silang naiipon. Kaya kung gusto mong maging seryoso ang pag-iipon, babalik ta rin lang natin ang formula. Pagtanggap ng 100% ng ating income, una nating ibabawas yung para sa ating savings. Yung matitira, yun yung magiging budget natin for expenses and lifestyle. Number 2, biktima ka ng lifestyle creep. Habang lumalaki ang income mo, lumalaki din ang gastos mo. Noong maliit pa ang sahod mo, sapat na ang karenderya. Pero ngayon na tumaas-taas na yung sahod mo, lagi ka na lang tumatambay sa mga coffee shop or lagi ka na lang nasa restaurant. Kapag sumasabay ang lifestyle mo doon sa sahod mo, kahit na maging millionaire ka pa, mananatili ka talagang broke. Number 3, masyado kang nakikinig sa deserve ko to mindset. Stress ako sa work, deserve ko to. Birthday ko naman, deserve ko ng bagong phone. Ang self-reward ay okay lang naman. Pero kung ginagawa mo na itong excuse para gastusin ang savings mo, sinasabotahe mo ang sarili mo. Dahil ang tunay na reward, may peace of mind. Number 4, wala kang malinaw na goal or why. Mahirap mag-save kung ang goal mo lang is simply makapag-ipon. Kailangan mo ng matinding reason, matinding goal, matinding why kung bakit ka ba talaga nag-iipon. Para saan ba yung savings mo? Para ba ito sa pag-aaral ng anak mo? Para ba ito sa retirement mo? Or para makawala sa trabaho na hindi mo naman gusto? Kapag naging malinaw sa'yo yung why mo or yung goal mo, mas madali nang makapagsabi ng no sa mga walang kwentang gastos. Number 5, akala mo kailangan malaki agad ang itatabi. Maraming tao ang hindi nakakapag-umpisa sa pag-iipon kasi akala nila kailangan libo-libo agad yung itatabi nilang pera. Ang ending, hindi na talaga sila nakapag-umpisang mag-ipon. Number 6, ang emergency fund mo ay nagiging travel fund. Kaya mahirap mag-ipon kasi ginagalaw mo yung savings mo sa mga bagay na hindi naman emergency. Ang sale sa mall, hindi yan emergency. Kung wala kang disiplina na ihiwalay ang pondo, laging back to zero ang ipon mo. Number 7, napapaligiran ka ng mga gastador. Kung ang mga kaibigan mo ay laging nag-aayang gumastos, mahihirapan ka talagang tumanggi. Yung pressure na makisabay sa trend, yun yung pumapatay sa savings mo. Kaya ang gawin mo is humanap ka ng community o mga kaibigan na ang pinag-uusapan ay savings, investments, at hindi yung puro gastos lang. Dito sa IMG, pwedeng-pwede kang maging part ng community kung saan dito pinag-uusapan kung paano natin mas mapapalago yung savings natin at paano natin mas magiging maayos yung financial life natin. Kasi yung community na currently kinabibilangan natin, yun yung nagbibigay sa atin ng malaking impact sa kung ano man yung financial situation natin ngayon. And also, nag-i-influence din yun sa atin para sa mga future financial decisions natin. Kung gusto mo maging part ng IMG community para maging maayos yung financial life mo, just send us a message, Grace Anjoram.